Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa kuha ng CCTV na iyan, makikita ang isang lalaki at babae na may nilagay sa loob ng kotse. Nagtulungan pa sila para ipasok sa loob ng kotse ang isang napakabigat na bagay. Maya-maya pa, isang babae ang nakita sa CCTV at nagtulungan na silang tatlo. Pero hindi naglilipat ng bahay ang dalawang mga babae at lalaki kaya may nilagay silang mabigat na puting sako sa kotse. At makalipas ang ilang oras, natagpuan ang malaking sako at ang laman nito ay labi ng isang magaling na guro. Sa ating ang storya ngayon, pag-usapan natin kung paano nasira ang isang relasyon dahil sa pera at pagkakalulong sa masamang bisyo. Upang simulan ang ating kwento, kilalanin natin si Joanna Abigail Liweges, 25 years old. Si Abigail ay ipinanganak ng taong 1998 sa Mexico. Lumaki si Abigail kasama ang kanyang mga magulang at isang nakakatandang kapatid na babae. Masaya ang kinalakiang pamilya ni Abigail. Bata pa lamang ay tinuro na sa kanila ng kanyang ama ang kahalagahan ng pag-aaral. Bantay sarado nga si Abigail at kanyang ate ng kanilang tatay pagdating sa kanilang pag-aaral. Gusto nga ng lalaki na palagi silang magaling sa klase at dapat meron silang maiuwi na award. Masunurin, matalino at masayahin. Ganyan ilarawan si Abigail ng kanyang pamilya at mga kaibigan. High school noon si Abigail na nag-volunteer siya na turuang magbasa ang mga bata sa kanilang lugar. Mula nga noon, naging malapit na si Abigail sa mga bata. At dahil dito, ang naging pangarap na nga ni Abigail ay maging isang guro. Bago mag-enroll sa kolehiyo, tinanong na muna ni Abigail ang kanyang ama dahil gusto niyang kumuha ng kursong education. Buo naman ang suporta ng ama ni Abigail sa kanyang pag-aaral at sa pangarap nga na maging teacher. Si Abigail nga ay nag-aaral sa Eskwela Normal Miguel Martinez na isang kilalang teacher training institution sa Monterrey. At makalipas ang ilang taon, nakapagtapos na si Abigail at natanggap bilang professional preschool teacher sa kindergarten sa Santorino, Heran. Ayon sa mga katrabaho ng babae, gustong-gusto ng mga bata ang kanilang guro at mahaba ang pasensya ni Abigail. Bukod doon, palagi siyang may bitbit na biskwit o tinapay na kanyang ibinibigay sa kanyang mga estudyante. Madalas ding puriin si Abigail ang mga magulang ng kanyang mga estudyante dahil nga magaling itong guro. Bukod sa pamilya ni Abigail, mayroon pang isang tao na buo ang suporta sa kanyang mga pangarap. Ito ay walang iba kundi ang kanyang kababata na si Jesus Antonio de Luna, 27 years old o mas kilala bilang Tony. Si Tony ay matagal ng kapitbahay ng pamilya ni Abigail. Mula pagkabata, magkalaro na ang dalawa at naging malapit na magkaibigan. Subalit ang pagkakaibigan na ito ay umusbong at kalaunan nahulog na nga ang loob ni na Abigail at Tony sa isa't isa. High school ang dalawa na nagkaroon sila ng isang relasyon. Di nagtagal, nagkahiwalay nga sila ng landas dahil kailangan nilang mag-aral ng kolehiyong pareho. Subalit, nang nakapagtapos na si Tony ng kolehiyo, bumalik siya sa Nuevo Leon at muli silang nagkita ni Abigail. Niligawan muli ni Tony ang dati niyang kasintahan at sinagot naman siyang muli ni Abigail. Si Tony ay isang optometrist o lisensyadong professional na dalubhasa sa pangangalaga ng mga mata. Nagtatrabaho ang lalaki sa isang eye clinic na 7 kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Madalas wala siyang kibo at nasa isang sulok lamang. Ganyan ilarawan si Tony ng kanyang mga kaibigan at kaklase. Ay naman sa mga magulang ng binata, si Tony ay matalino pero may pagkapilyo. Bata pa lamang umano si Tony, may mga kalokohan na itong ginagawa sa kanyang mga kapatid at kalaro. Muntik na din palang hindi makapagtapos ng kolehiyo si Tony dahil palagi itong umaabsent para sumama sa kanyang mga barkada. Tila nagtino daw si Tony nang maaksidente ang isa niyang kaibigan dahil lahat sila ay nakainom ng gabi na iyon. Naging isang aral nga para kay Tony ang sinapit ng kanyang kaibigan at pinagtuunan nga na lamang ng pansin ang kanyang pag-aaral. Maayos naman ang naging takbo ng relasyon ni na Abigail at Tony. Sinuporta nila ang bawat isa sa kanya-kanya nilang napiling karir. Araw-araw ding hinahatid ni Tony si Abigail sa eskwelahan kung saan ito nagtuturo. Sa kabilang banda naman,
Inirekomenda ni Abigail ang klinik ni Tony sa kanyang mga kaibigan o kapwa-guro para doon na lang sila magpagawa ng kanilang mga salamin. Saksi nga ang pamilya ni Abigail sa relasyon ng dalawa. Ayon sa mga magulang ni Abigail, magalang naman si Tony at matagal na nilang kakilala ang pamilya ng binata. Mahal na mahal ni Tony ang kanyang kasintahan kaya naman noong September 2, 2021, nag-propose na si Tony kay Abigail. Tinanggap naman ni Abigail ang alok na kasal ng kanyang boyfriend. Sa sobrang saya nga ni Abigail, pinost pa niya ang isang larawan na ipinapakita nga ang engagement ring na ibinigay ni Tony. Ang magpianse nga ay mahilig mamasyal sa iba't ibang magagandang lugar sa Mexico. Marami nga ang tumitingala sa relasyon ni na Tony at Abigail dahil sa masasayang pictures na kanilang pinopost online. At April 2, 2022, nang naganap nga ang pag-iisang dibdib ng magkasintahan. Dinaluhan ang kasal na ginanap sa isang maliit na simbahan ng mga taong malalapit sa dalawa. Matapos ang kasal, ang mag-asawa nga ay nanirahan sa bahay ng pagmamay-ari ng nanay ni Tony. Tutol nga ang ama ni Abigail na tumira ang kanyang anak sa bahay ng biyenan nito dahil baka alilain lamang ang kanyang anak ng nanay ni Tony. Nangako naman si Abigail sa kanyang tatay na kung hindi maganda ang trato sa kanya ng kanyang biyenan, agad siyang aalis sa bahay na yun. At sa bahay nga ni na Abigail at Tony, meron silang isang kasambahay na si Jane at tagaluto na si Luna. Sa kabila ng iniisip ng tatay ni Abigail, naging maayos naman ang lagay ng teacher sa bago nitong bahay. Pero nung una, maayos ang relasyon ng mag-asawa. Mahilig pa sila mag-date sa iba't ibang lugar. Sinabi naman ni Abigail kay Tony na gusto na niyang magtayo ng sarili niyang eskwelahan para sa mga batang kapos sa buhay. Nais kasi ng teacher na matuto pa din ang mga batang walang kakayahan na makapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Kaya naman sinimulan nila noon na mag-ipon ni Abigail. Sinabi naman ni Tony sa kanyang misis na maganda ang adhikain ni Abigail at handa siyang tumulong para mapatayo ang eskwelahan na gusto nito. Ang tahimik at masayang pagsasama nga ni na Abigail at Tony ay unti-unting gumuho sa paglipas ng panahon. Bagamat si Tony ay isang optometrist, napag-alaman na madalas pala siyang walang trabaho at walang kinikita. Bukod doon, gumagamit na din pala si Tony ng ipinagbabawal na gamot at sumasailalim ito sa rehabilitation. At July 2022, nang nakatakdang magtapos nga ang rehabilitation ni Tony pero nakalabas ang lalaki ng August 2022. At dahil sa pangyayari, si Abigail lamang ang sumasalo sa lahat ng gustusin sa kanilang bahay. Kaya naman matapos ang pasukan, sabik na magtrabaho muli si Abigail. August 29, 2022, nang nakatakda na pumasok sa eskwelahan si Abigail. Subalit nagulat ang kanyang mga katrabaho na hindi dumating ang guro sa eskwelahan. At kinabukasan, hindi pa din pumasok sa eskwelahan ang ginang. Sinubukan nilang tawagan ang guro pero hindi na ito sumasagot. At August 31, 2022, nagduda na nga ang mga kapwa-guro ni Abigail kaya ang iba sa kanila ay nagtungo na sa bahay ng guro ng gabi na iyon. Dalawang kapwa-teacher nga ni Abigail ang nagpunta sa kanyang bahay. Katok ng katok nga ang mga teacher subalit walang nagbubukas ng pintuan. At dito na nga nila tinawagan ang asawa ng ginang na si Tony pero hindi din sumasagot ito. Kaya naman ang sunod na kinontak ng mga guro ay ang ate ni Abigail na si Fernanda. At makalipas ang 20 minuto dumating na si Fernanda. Mabuti na lamang at may extra susi ang ginang kaya nabuksan nila ang pintuan. Ang una nga pumasok sa bahay ay si Fernanda. Nagulat na lamang ang dalawang guro nang marinig ang sigaw ni Fernanda. At pagpasok nga nila sa bahay, natagpuan nila na magulo ang bahay at may mga bakas ng dugo. Wala namang tao sa buong bahay. Wala doon si Abigail, wala si Tony at ang mga kasambahay at labandera na mag-asawa ay hindi nakita ni na Fernanda. Dito na nga sila nagdesisyon na tumawag ng mga pulis. Agad namang rumesponde ang mga kapulisan sa bahay ni na Abigail at Tony upang simulan ang investigasyon. Ayon sa mga pulis, malaki ang posibilidad na may nangyaring krimen sa loob ng bahay dahil sa mga bakas ng dugo na nakita nila sa loob. Dali-dali namang hinanap ng mga pulis ang asawa ni Abigail na si Tony upang mabigyan linaw kung ano ba ang nangyari sa loob ng bahay. Nang lumalim na nga ang gabi, natanggap ng mga pulis ang impormasyon tungkol sa natagpuang labi ng isang babae sa isang kanal
11 kilometro ang layo mula sa bahay ni na Abigail. Agad ngang nagtungo ang mga pulis sa nasabing lugar at na-recover nga nila ang kaawa-awang sinapit ng ginang. Nakarating nga kay Fernanda at sa mga magulang ni Abigail ang tungkol sa labing natagpuan. Mismong si Fernanda nga ang tumukoy sa labi at ito ay ang nawawala niyang kapatid na si Abigail. Hindi naman makapaniwala ang mga magulang ng guro na patay na pala ang kanilang anak. Wala ngang ibang naisip ang pamilya ni Abigail na pwedeng gumawa ng ganitong krimen sa kanilang pamilya, kundi ang asawa ni Abigail na si Tony. Nagmatch naman ang natagpuang dugo kay Abigail. At habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga pulis, napasa kamay nila ang kuha ng CCTV. Sa CCTV na ito makikita nga ang isang kotse na bukas ang likod. Maya-maya pa isang lalaki nga ang nakita sa CCTV kasama ang isang babae. Tila nagtutulungan at may pilit na pinapasok sa loob ng kotse ang dalawa. Maya-maya pa pumasok sa likod ng kotse ang lalaki at tila may inaayos. Makikita pa nga sa CCTV ang isang babae na may nilagay ng bag sa likod ng kotse. Ayon kay Fernanda, ang lalaking nakunan sa CCTV ay ang asawa ng kanyang kapatid na si Tony, habang ang dalawang babae naman ay sina Jane at Luna na mga kasambahay ng mag-asawa. At dahil sa kuha ng CCTV, itinuturing na suspect ang asawa ng biktima na si Tony. Kasama din sa hinahanap ng mga pulis sina Jane at Luna. Marami nga ang nagluksa sa pagkamatay ng magaling na guro na si Abigail. Hustisya nga ang sigaw ng pamilya ni Abigail at mga kapwa-guro ng ginang. Gumawa nga sila ng isang Facebook group kung saan mababasa ang justice para kay Abigail bilang pagpoprotesta hinggil sa katarungan na kanilang hinahangad. September 2, 2022 matapos ang malawakang manhunt operation upang hanapin si Tony, natagpuan siya sa isang motel ng mga pulis. Dinala nga sa police station ang lalaki upang kunan ng salaysay. May mga sugat sa muka at katawan si Tony kaya agad na ginala ang mga pulis sa kanya. Ipinakita nga sa lalaki ang CCTV kung saan nakunan siya at ang dalawang pang mga babae. Inakusahan ng mga pulis si Tony sa pagkamatay ng asawa niyang si Abigail at umami naman agad ang doktor. At ayon nga kay Tony, nag-away sila ni Abigail noon dahil sa pera. Nagalit kasi umano ang guro nang nalaman nito na nawawala ang halos 455,000 pesos mula sa kanilang joint bank account. Sinabi naman ni Tony na pera nilang mag-asawa iyon kaya walang pakialam si Abigail kung ginagastos niya ito para magsugal. Dito na umano nagalit ang kanyang asawang guro at nagsimula silang magtalo ni Tony. Ayon sa mga reports ng oras na iyon, gumagamit si Tony ng ipinagbabawal na gamot kaya siya ay wala sa kanyang tamang pag-iisip. At gamit nga ang isang patalim, bigla na lamang sinaksak ni Tony si Abigail. Nang napagtanto nga ng lalaki na patay na si Abigail, lumabas sa kwarto si Tony at hiningi nga ang tulong ni na Jane at Luna para dalhin ang labi ng kanyang misis sa kotse. Ayon nga kay Tony, tinakot niya ang dalawang mga babae na sila ay dapat sumunod, kundi papaslangin ni Tony ang mga ito kapag hindi sila sumunod. At dahil sa takot ng mga kasambahay, sumunod na lamang sila sa kanilang amo. Nakwento pa nga ng suspect na binayaran niya ng malaking halaga ang dalawang kasambahay upang ito ay umalis na at magpakalayo-layo. At ayon nga sa salaysay ni Tony, sinabi niyang binalot niya ang labi ni Abigail sa isang malaking puting sako. Matapos maisakay ang labi ni Abigail sa kotse, nagmaneho palayo si Tony. Sinabi nga ni Tony na meron siyang nadaan ng kanal sa gilid ng kakahuyan at nagpa siya nga na doon iwan ang labi ni Abigail. At para nga sa kanyang pag-amin, inasuhan si Tony ng femicide para sa pagpatay niya sa kanyang misis at siya ay ikinulong. Samantala, ipinagpatuloy naman ng mga pulis ang paghahanap kina Jane at Luna, subalit sila ay bigo. At base nga sa investigasyon, lulong pala sa utang si Tony dahil mahilig itong magsugal at gumagamit pa ng ipinagbabawal na gamot. Napag-alaman din na masaya namang ang mga ipinopost na larawan ng mag-asawa sa social media, pero kabaliktaran ito sa totoong kondisyon ng kanilang pagsasama. Dahil matapos ang kasal, lumabas na ang tunay na ugali ni Tony. Sakin ang suspect sa pera na pinaghirapang ipunin ng kanyang misis. Bukod doon, nalaman din ng mga pulis ang tungkol sa matagal ng adiksyon ni Tony sa ipinagbabawal na gamot. At June 24, 2023,
nang itinakda nga ang trial ni Tony sa korte. Matapos dinggin ang mga salaysay at aralin ang mga ebidensya, nagkaroon na ng desisyon ang korte. Napatunayan nga si Tony na guilty sa kasong femicide para sa pagpatay nga sa kanyang misis na si Abigail. At siya nga ay hinatulan ng 45 years at 3 araw na pagkakulong. Nag-utos din ang korte ng psychological treatment para kay Tony. Inutusan din ng korte ang suspect na magbayad ng financial restitution sa pamilya ng biktimang guro. Ang kaso nga ni Abigail ay gumulat sa buong Nuevo Leon dahil sa brutal na sinapit ng magaling na guro na ito. Hindi nga inakala ni Abigail na ang taong nanumpa na mahalin at protektahan siya habang buhay ay ang mismong tao pa na papaslang sa kanya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!